Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung tatanungin mo ang mga tao kung paano nila mailalarawan ang Filipina na si GC Rebacus, ay iisa lamang ang sasabihin ng mga ito. Nasa kanya na ang lahat. Bukod sa maayos nitong pisikal na kaanyuan, si G ay naiulat din na matalino. Nang ito ay nasa Pilipinas pa, si G ay isang registered nurse. At katulad ng ibang mga Pinoy nurse na gusto mga ibang bansa, si G ay nagtiis na magtrabaho ng ilang taon sa public at private na ospital sa Pilipinas. At nang magbukas ang pagkakataon na makapagtrabaho siya sa Australia, ay hindi niya yun pinalampas. Nang ito ay magkaroon ng tamang mga papeles at nagtrabaho doon bilang nurse, unti-unti niyang napagtanto na hindi paglilingkod sa mga pasyente ang gusto niya. Sa halip ay gusto na nitong pasukin ang ibang mundo ng hospitality, ang pagsilbihan ang mga tao sa pamamagitan ng paghahain ng masarap na pagkain. Ngunit ang problema sa plano ni G ay mahihirapan siyang bumalik sa pag-aaral. Bukod sa wala siyang oras ay magiging issue din ang pondo kung papaano siya makakakuha ng pera na pambayad sa tuition fee. Ngunit katulad ng ginawa ni G dati ay pinatunayan niya ng kayang-kaya niya yun. Gamit ang kanyang determinasyon, ito ay nagtrabaho sa umaga habang nag-aaral tuwing gabi. Kung merong overtime ay hindi yun pinapalampas ni G dahil alam niyang bawat sentimo na kikitain niya ay makakatulong ng malaki upang makamit niya ang kanyang pangarap. Base sa report, ang Filipina ay napili ang Le Cordon Bleu na isang culinary school. Noong November 2013 ay pinahanga at ginulat niya ang lahat dahil hindi lamang siya nakapagtapos sa cooking school. Ngunit isa din ito sa 3 mga estudyante na nakatanggap ng pinakamataas na award. Kaya talagang naging proud ang kanyang pamilya lalo na ang 30 taong gulang na si Amin Shtapit. Base sa report, si Amin ay born and raised sa bansang Nepal. Tulad ni G na isang immigrant, ginawa din ng pamilya ni Amin ang lahat upang magkaroon ito ng maayos na buhay. Ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ay hindi naman pinalampas ni Amin at pinag-igi nito ang pag-aaral hanggang maging opisyal na maging chef. Nang mag-cross ang landas ni G at Amin, ang dalawa ay mabilis na nagka-developan. Bagamat magkaiba ang kultura nilang dalawa ay hindi yun naging hadlang kina Amin. Sa halip ay naging mas close pa nga sila. Sa kadahilanan na pareho silang mahilig at passion nila ang pagluluto ay lalong nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Nang si G ay nakagraduate at ginawaran ng parangal, si Amin ang isa sa mga taong nagbunyi para sa Pilipina dahil sa galing at katalinuhan nitong ipinakita. Pagkatapos ng selebrasyon, isa na namang balita ang nagbigay ng kasiyahan kay G dahil hindi na niya kailangan na magpagod pa sa paghahanap ng restaurant sapagkat sigurado na ang kanyang internship sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Amin. Doon ay nakatakda itong maging intern at si Amin naman ang kanyang magiging boss. Ang balitang yan ay talaga namang ikinasiya ng kanyang pamilya sapagkat sa edad na 28 ay isang ehemplo ng isang strong independent woman si G. Sa ganda ng takbo ng buhay nito ay naging inspirasyon siya ng ilan niyang mga kamag-anak para magpursige sa buhay. Ngunit ang takbo ng buhay ni G ay habang buhay na magbabago noong taong 2013. Sa litratong ito ay makikita mo na tinatakluban niya ang kanyang katawan gamit ang kumot na ibinigay sa kanya ng medic. Dahil sa higpit ng YouTube ay kailangan ko na i-blur ang kanyang mga hita sapagkat ito ay punong-puno ng dugo. Nang si G ay maisakay sa ambulansya ay dinala ito sa pinakamalapit na ospital dahil sa tinamo nitong sugat sa kanyang kamay. Ang balita tungkol sa nangyari kay G ay mabilis na nakarating sa kanyang mga kaibigan, pati sa pamilya nito sa Pilipinas. Ngunit ang mga tao naman sa Australia ay nagulat dahil lumabas ang ulat na sa loob ng maliit na apartment ng Pilipina ay nakita ang wala ng buhay na katawan ni Amin. Sa police report ay nakasaad na noong November 11, 2013, ang paramedics ay nakatanggap ng tawag mula sa isang residente kung saan nakatira din sa building ni G. Ayon dito ay sa tanan ng kanyang buhay ay hindi siya nakakita ng ganung kadaming dugo at bayolenteng eksena. Sa report ay lumalabas na sa loob ng apartment ay nakita si Amin na nag-aagaw buhay.
At nang dumating ang paramedics at mga pulis, ay nakita din nila ang hysterical at talagang si G na tumatakbo sa labas habang humihingi ng tulong. Sa lakas ng sigaw nito ay kaagad niyang nakuha ang intensyon ng ibang residente na agad namang tumawag sa mga otoridad. Pero kahit ano pang gawin ng medic, sa tindi ng sugat na tinamo ni Amin ay hindi na ito nadala sa ospital sapagkat pumanaw din ito sa loob ng unit ni G pagkatapos ng cardiac arrest. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari. Pero habang dumadami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari, ang mga pulis naman ay naging limitado sa pagbibigay ng anumang impormasyon sapagkat gumugulong pa ang kanilang investigasyon. Ngunit ang publiko ay nagulat sapagkat ang una nilang hinihinalang salarin sa nangyari na si G ay pinalaya ng mga otoridad. Maraming mga katanungan ang nagsulputan pero mas dumami pa ang gustong malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Dahil noong araw ding yun ay inanunsyo ng mga otoridad na nasa custody nila ang suspect at ito ay kinilalang ang 28 taong gulang na si Roy Abalanes Tabalbag na isang Filipino rin. Ito ay sinampahan ng kasong murder. Nang mangyari ang preliminary hearing sa Penrith Local Courthouse, bagamat maaari siyang makalabas pansamantala, si Roy ay mas piniling hindi magpiyansa. Sa interview sa abogado nito ay lumalabas pala na si Roy ay kusang sumuko sa mga otoridad ilang oras pagkatapos mangyari ang krimen. Noong araw din iyon ay kinumpirma ng mga otoridad na kahit si G ay nasaksak din ng suspect sa hintuturo, ang hospital staff sa Sydney Hand Hospital ay nagawang magamot ang kamay ng Filipina. Kaya bukod sa kasong murder, si Roy ay kinasuhan din ng kasong assault. Habang naghihintay ng paglilitis, ang mga kapamilya ni Roy sa Pilipinas ay hindi naman maintindihan kung paano nila ito matutulungan sapagkat napakalayo nila sa kanilang pamilya. Sa loob ng ilang buwan at taon ay hindi nagpaunlak ng anumang interview si Roy, kaya ang mga tao ay hindi napakinggan ang kanyang point of view sa nangyari. Pero pagkalipas ng halos 2 taon, ang paghihintay ng publiko ay natapos nang magsimula ang trial noong 2015. Sa report ay nakalagay na ang nasasakdal na si Roy ay naging emosyonal at ito ay iyak ng iyak habang nangyayari ang paglilitis. Nang lumabas ang ulat tungkol sa nangyari sa loob ng courtroom, sa halip na kaawaan, ang mga tao ay mas nagalit pa nang malaman nila ang buong detalye ng krimen itong ginawa. Kaya para sa kanila ay walang duda na si Roy ay guilty. Pero kung tatanungin mo naman ang abogado ni Roy ay sinabi nito na ang kanyang kliyente ay hindi nila maaaring hatulan ng guilty sapagkat hindi pa tapos ang trial. Ayon dito ay mahihirapan ang prosekusyon na mapatunayan na pinagplanuhan talaga ni Roy ang pagpatay sa biktima. Kaya gagawin niya ang lahat upang maibaba ang kaso sa manslaughter. Sa interview ay nalaman ng mga tao na tinangkapan ni Roy na mag-plead ng guilty para wala nang mangyaring trial at ang pinakamabigat nilang rason ay upang maibaba ang kaso mula sa murder sa kasong manslaughter na lamang. Ngunit ang prosecutor naman ay hindi tinanggap ang kagustuhan ni Roy na mag-plead ng guilty. Dahil hindi lamang nito gustong mabigyan ang pamilya ng biktima ng hustisya, pero gusto din ng prosecutor na maparusahan din si Roy ng pinakamataas na sentensya sa kasong murder. Kaya naman sa trial ay kailangang kumbinsihin ang kampo ni Roy ang 11 jurors na hindi nito sinasadya ang nangyari. Kaya para ikwento kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon niya na umabot pa sa patayan, ay ibinunyag ni Roy na si G ay hindi lamang niya kababayan. Ngunit para sa kanya, ito ang tanging babae na gusto niyang pakasalan at maging ina ng kanyang mga anak. Sa court documents ay nabunyag na bago pala dumating si Roy sa Australia, ay kasama nito si G dahil ang dalawa ay magkarelasyon. Nang ang mga ito ay nasa Pilipinas pa lamang, sina G ay magkasintahan na pala. Bagamat ang pamilya ng mga ito ay masasabing parehong may kaya, ang dalawa ay lumaking hindi umaasa sa kanilang pamilya. Sa halip ay naging inspirasyon ng mga ito ang pinagdaanan ng kanilang mga magulang upang magpursige sa buhay. Nang matapos ang dalawa sa college, si G ay nagpursige para makuha ang kanyang lisensya bilang nurse. Nang ito ay maging opisyal na RN, ay mabilis itong nakakuha ng trabaho. Pero sa hirap ng trabaho at lihit ng sahod na kanya natatanggap buwan-buwan, ay mas naging determinado si G na magpursige sa buhay. Sa isip nito ay titiisin niya ang pagod para magka-experience sapagkat gusto niyang mga ibang bansa. Ang pangarap niyang yan ay sinuportahan naman ni Roy at nang sila ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-abroad ay hindi na nila ito pinalampas.
Ang kani-kanilang pamilya ay masaya dahil sa isip ng mga ito ay hindi rin naman magtatagal at magpapakasal din ang dalawa. Ngunit para naman kina G, bagamat ilang taon na silang magkarelasyon, ay wala pa sa isip nila ang kasal dahil gusto pa nila maging financially stable sapagkat ibang-iba ang buhay sa Australia. Nang ang mga ito ay makarating doon, silang dalawa ay kumuha ng apartment sa syudad ng Sydney. Pero sa taas ng cost of living sa lugar na yan kumpara sa Pilipinas, ang dalawa ay ginawa ang lahat para pagkasyahin ang naipon nilang pera. Sa kadahilanan na kailangan pa nitong dumaan sa proseso para makakuha ng lisensya sa Australia, ay naging mahirap ang sitwasyon nila. Sa dami ng bills na dumarating ay mabilis na ring naghanap ng trabaho si Roy at ito ay natanggap naman bilang call center operator. Sa loob ng ilang buwan, ito ang naging provider at ang sahod niya ang ginamit nilang dalawa ni G para pambayad ng bills at pambili din ng mga grocery at iba pa nilang mga kailangan. Ang sakripisyo niyang yan ay talaga namang ipinagpasalamat ni G. Kung meron pang tirang sahod si Roy ay dinadala niya ang kanyang nobya sa iba't ibang lugar at ang masaya nilang litrato at videos ay madalas na makita ng kanilang pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Base sa ulat, ang mga nakakakilala kay Roy ay alam na si Gina ang babaeng pakakasalan nito dahil madalas sabihin ng binata na si Gina talaga ang the one. Bagamat tila sa internet ay madalas kainggitan ang larawan ng dalawa, ang hindi naman nakikita ng mga tao ay ang hirap na pinagdadaanan ng mga ito sa araw-araw. Ngunit sa pagtutulungan ni Roy ay wala pang isang taon, si G ay naging opisyal na RN na dahilan kung bakit unti-unting guminhawa ang kanilang buhay. Nagawa ng dalawa na bumili ng branded na mga gamit at magbakasyon sa Australia, kahit ang pagbabakasyon sa Pilipinas ay hindi rin pinoproblema ng mga ito. Ngunit noong 2013, pagkalipas ng 4 na taon nilang pananatili sa Australia, ang relasyon ng dalawa ay magtatapos sa isang marahas na paraan. Ayon sa mga otoridad, ang lalaking napatay ni Roy ay si Amin Shtapit na guro ni G. Sinabi ng prosecutor na wala itong ginawang masama kundi ang tulungan ang kanyang estudyante na Filipina upang maging mahusay ito sa pagluluto. Ibinahagi din ng prosekusyon na ang 30 taong gulang na chef ay isang respetadong tao at walang dapat ikiselo si Roy dahil ito ay engaged at soon to be married na rin sa kanyang nobya ni si Pradeepa Yonzon na mula din sa Nepal. Ayon sa salaysay ni Yonzon sa korte, silang dalawa ng biktima ay high school sweethearts bago pa man sila pumunta sa Australia. Ibinahagi din ni Yonzon na sa galing ng kanyang fiancé sa pagluluto, ito ay naging head chef sa Double Bay Hotel, kung saan naging estudyante nito ang Filipinang si G. Sinabi din ni Yonzon na maganda ang buhay nila dahil maganda din ang sahod niya bilang nurse sa Sydney Hospital. Malungkot niya ring inalala nakakatapos lamang pala ng bachelor at bachelorette party nila at ilang linggo na lamang ang kanilang hihintayin at ikakasal na sana sila. Kaya sa harap ng jury ay hiniling nito na sana ay parusahan ng habang buhay na pagkakakulong si Roy dahil sa brutal nitong ginawa kay Amin. Ngunit pagkatapos nitong umupo sa witness stand, ang kampo ng sasakdal ay mabilis na kinontra ang sinabi ni Yonzon. Sinabi ng abogado ni Roy na ang prosecutor ay hindi sinasabi ang buong katotohanan. Ayon dito, ang inilalarawan ng mga tao na mabait na chef ay di umano'y may itinatagong kulo. Nakiusap ito sa mga jurors na maging open-minded at kinumbinsi din niya ang mga ito na kung ilalagay nila ang kanilang sarili sa posisyon ni Roy noong November 11, 2013 ay maiintindihan nila kung bakit nagawang mapatay ni Roy ang biktima. At upang makumbinsi ang jury na hindi niya sinasadya na mapatay si Amin, ay tumayo muli sa witness stand si Roy. Sa pagtatangka nito na mapababa ang kaso sa manslaughter na lamang, emosyonal nitong ibinahagi na mahal niya si G at ito lamang ang tanging babae na gusto niyang makasama sa buhay. Kaya nang ito ay makaisip na iwan ang pagiging nurse para tuparin ang pangarap na maging isang chef, ay 100% niyang sinuportahan ang desisyon nito. Sinabi ni Roy na siya ay naging supportive sa bawat klase nito at lahat ng pagkain na niluluto nito ay kinakain niya. Ngunit noong 2013, buwan ng Oktubre, ay tila nanlamig ang pakikitungo sa kanya ni G. Bagamat noong una ay nagkibit-balikat lamang siya dahil maaaring stress lamang ito sa mga klase, ay kahit anong gawin niyang paglalambing dito ay unti-unti pa rin ito nanlamig.
Sinabi ni Roy na bagamat magkasama silang natutulog sa kama nilang double bed, kahit anong kalabit niya dito ay laging tinatanggihan ng dalaga ang kanyang imbitasyon na maging intimate o magsiping. Si Roy na abala din sa kanyang trabaho ay naging pasensyoso. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay napansin niya na kahit wala naman itong exam o pinagkakaabalahan sa cooking school, si G ay talagang umiiwas sa kanya. Kaya upang hindi siya mag-isip ng kung ano-ano pa, ay kinumpronta niya ang kanyang nobya. Tinanong ni Roy kung meron ba itong ibang nagugustuhan ng lalaki. Ngunit sinabi ni G na siya ay praning lamang. Di umano'y sinabi din ito na sa dami niyang ginagawa ay papaano pa nito maisisingit ang panlalaki. At tinanong din siya nito kung ano pa ang hahanapin niya sa ibang lalaki kung ang lahat ng katangian ng hinahanap niya sa lalaki ay na kay Roy na. Sa tindi ng paniniwala ni Roy na hindi talaga siya kayang pagtaksalan ni G ay naniwala siya dito. Ngunit ang malamig nitong pakikitungo sa kanya ay hindi naman nagbago. Ibinahagi nito na kahit gusto niya makipagsiping ay laging tumatanggi si G kaya naman hindi mawala sa isip ni Roy na baka may iba itong kinalolokohang lalaki. Ang duda niya dito ay hindi nawala, kaya naging madalas ang kanilang bangayan. At noong November 11, 2013 nga, ay ang araw na nakumpirma niya na tama ang kanyang mga hinala. Sinabi ni Roy na noong dumating siya sa kanilang unit sa 4th floor ng Darling Point apartment, ay nakita niyang magkapatong at nagtatalik sina G at Amin. Emosyonal at umiiyak nitong sinabi sa harap ng 11 jurors na noong pagkakataon na yon ay para siyang sinapian ng demonyo. Inilarawan din niya na nagkaroon siya ng out-of-body experience. Ang demonyo ang di umanong kumontrol sa katawan niya at ang kanyang diwa ay nasa labas ng kanyang katawan at nagmamasid lamang. Sa tindi ng kanyang galit ay mabilis siyang pumunta sa kusina. Nang makakita siya ng kutsilyo ay dinampot niya ito at mabilis na inundihan ng saksak si Amin na nooy tinangkapang magtago sa loob ng banyo. Ibinahagi ni Roy na natatandaan niya na tinangkapang pumagitna ni G. Pero sa tindi ng galit niya, pati ito ay muntikan na niyang masaksak. Pagkatapos niyang iwan ang dalawa sa apartment, ay mabilis siyang tumakbo papalabas. Pero sinabi nito na wala siyang balak na tumakas. Sa tindi ng kanyang pagsisisi na nararamdaman, sinabi ni Roy na kusa siyang sumuko at pumunta sa presinto. Umiiyak nitong sinabi na nagsisisi siya sa kanyang ginawa. At hiniling niya sa jury na maging patas at ibaba ang kaso niya sa manslaughter sapagkat ng panahon na yon ay nagdilim lamang ang paningin niya dahil nakita niya na ang babae na pinakamamahal niya ay pinagtaksilan siya. Pagkatapos niyang ibahagi ang side ng kanyang istorya sa witness stand, ang prosekusyon ay mabilis na kinuha ang atensyon ng jury. At sinabi nito na ang taong tulad ni Roy na mabilis uminit ang ulo at handa itong pumatay kapag hindi niya nagustuhan ang nangyari ay sinabi na wag nila itong dapat kaawaan. Wag din nilang ibaba ang kaso sa manslaughter sapagkat murder talaga ang nangyari. At para patunayan na planado talaga ang pagpatay nito sa lalaki ng kanyang nobya ay ipinakita ng prosekusyon ang unang ebidensya na nakita nila sa cellphone ni G. Ibinahagi nito na base sa investigasyon, nang magduda si Roy na maiba ang kanyang nobya ay palihim itong nag-install ng app sa cellphone ni G para ma-retrieve kahit ang burado at lumang text messages sa cellphone nito. Doon ay nakumpirma niya na ito nga ay nanlalalaki. Pero ang problema ay matagal na ang mga text kaya upang makasigurado na ito ay nanlalalaki pa, ay palihim na naman siyang nag-install sa iPhone ni G ng isang app at inilink niya ito sa kanyang cellphone para malaman ang bawat lugar na pinupuntahan ng kanyang nobya. Sinabi ng prosecutor na ang talagang nangyari noong November 11, 2013 ay pumasok si Roy sa kanyang trabaho habang si G naman ay dinuluhan ang TAFE na isang vocational education at training system. Ngunit bandang alas 10:30 ng umaga, napansin ni Roy sa app na nagsinungaling si G dahil ito ay nasa apartment lamang pala nila. Sa takot na may ginagawa itong kakaiba o kababalaghan, si Roy ay nagpaalam sa kanyang manager na di umano'y kailangan niyang umuwi sapagkat magkakaroon ng fire safety inspection sa kanilang unit. Sinabi ng prosecutor na habang ang nasasakdal ay bumabiyahe pabalik ng apartment, nasa plano na talaga nito na kung may makita siyang lalaki kasama si G, ay papatayin niya ito. At yun nga ang ginawa ni Roy. Nang makita at mahuli nito sa akto na nagtatalik si G at Amin, ay mabilis itong pumunta sa kusina at kinuha ang kutsilyo.
Sa tindi ng galit ni Roy, ayon sa medical examiner, ang biktima ay nagtamo ng 15 saksak. Sa trial ay nabunyag din na ang kutsilyong ginamit ni Roy bilang murder weapon ay ang parehong cooking knife na iniregalo ni Amin kay G. Nabunyag din na kahit engaged to be married na si Amin ay tuloy pa rin ang relasyon nila ng Filipina. At noong August 2013 ay ang saktong buwan kung kailan nagsimulang magkita ang dalawa sa apartment ni Roy. Ibinahagi ng prosecutor na naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman ni Roy dahil pinagtaksila nito ng kanyang nobya. Ngunit nasa batas ng Australia na kahit maaktuhan mong nagtatalik ang iyong nobya ay wala ka pa rin karapatan na kumitil ng buhay. Nang matapos ang paglilitis kahit walang criminal history o record ng pagiging bayolente dati, si Roy ay hinatulang guilty sa kasong murder. Ito ay pinarusahan na makulong ng 17 years at ngayong taon sana, November 2025, ay ang petsa kung kailan siya pwedeng mag-apply ng parol. Ngunit 5 buwan pagkatapos ng trial ay mabilis silang nag-appeal sa mas mataas na korte. Ang mga hukom sa Court of Appeals ay ibinasura ang sentensya kay Roy at sinabi ng mga ito na mali ang naging desisyon ng judge. Lumalabas pala na ang isang miyembro ng jury ay hindi naman pala nakakaintindi ng English. Bukod doon ay nahirapan din itong magdesisyon kung guilty ba si Roy o hindi dahil sa relihiyon nito, sapagkat ang juror mismo ang nagsabi na siya ay isang Buddhist. Kalaunan, ang juror na yon ay na-dismissed kaya hindi na unanimous ang desisyon ng jury. Ang butas na yan ang naging dahilan kung bakit ang kampo ni Roy ay binigyan muli ng isa pang trial ng Court of Appeals. Nang matapos ang pangalawang trial, si Roy ay hinatulang guilty sa kasong manslaughter. Ibig sabihin, nagkasundo ang jury na nadala lamang ito sa bugso ng damdamin at hindi nito pinlano ang pagpatay sa biktima. Ito ay pinarusahang makulong ng 4 taon at kalahati. As of this recording, si Roy ay malaya at ito ay nakamove on na rin sa nangyari. Bukod sa pagkakaroon ng Pinay na asawa, ay meron rin itong anak na sentro ng kanyang buhay, habang wala namang balita kung nasaan na ngayon si G. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.